Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kung minsan, ang pinakamalakas na palakpakan ay siya ring simula ng pinakamalalim na pagbagsak. Sa likod ng namangiti ni Yumi, tapang ni Megan, at katahimikan ni Minchi ay may lihim na naghihintay na sumabog. Ito'y kwento ng sakit, ng pag-ibig na ayaw sumuko, at ng mga katotohanang kayang wasakin ang pagkakaibigan, pamilya, at tiwala. Nagsimula ito sa gabing nakalaan para sa tagumpay. Matapang na tumayo ang Yumi Pop sa entablado. Bawat galaw, bawat ngiti, bawat nota ay nagsasabing handa silang ipaglaban ang kanilang lugar. Hindi sila perpekto, ngunit dala nila ang lakas ng puso. Dala nila ang pagod, takot at pangarap, kahit marami ang naghihintay na sila'y madapa. Nang matapos ang pagtatanghal, sumabog ang tuwa. Nagtrending sila, naging viral. Hindi maitago ni Monica ang kasiyahan. Para sa kanya, patunay ito na kayang lumaban ng kanilang grupo. Patunay na kahit gaano sila maliitin, kaya nilang magningning. Ngunit alam natin, kapag may babaeng umaangat, laging may mga hindi makakatanggap. Doon pumasok ang grupo ni Lexie. Bago pa man tuluyang mawala ang palakpakan para sa Yumi Pop, malamig na mga titig ang bumalot sa kanilang mga karibal. Ang mga titig na yon ay may dala hindi lamang inggit, kundi galit, panghahamak at takot. Takot na ang tinanggihan nilang grupo ang siyang magiging tunay na bituin. Lalo na si Megan. Si Megan, tahimik, hindi palaban sa salita, ngunit naglalagablab sa loob. Hindi siya madaling basagin, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi siya nasasaktan. Paulit-ulit siyang iniinsulto, para bang bawat tagumpay ay kailangang tabunan ng kahihiyan, bawat hakbang ay kailangang hilahin pababa. At ang pinakanakakatakot, hindi lamang sa salita dumating ang mga atake, kundi sa gawa. Maging si Jenny ay tinarget, isipin mo, isang dalagang naghahanda para sa kanyang pangarap, sinusubukang patunayan na karapat-dapat siyang nasa entablado. Ngunit may nagtangkang sirain ang kanyang sandali dahil lamang sa inggit. Doon lumitaw ang tunay na lakas ni Jenny. Nasaktan, nayanig, napahiya. Hindi siya tumigil. Nagpatuloy siya. At habang pinagmamasdan siya, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa lahat. Hanggang saan kayang tiisin ng isang tao ang sakit para lamang protektahan ang kanyang pangarap? Samantala, habang nagliliwanag ang entablado, isang puso ang lalong lumubog sa dilim. Si Perry, muling tinamaan ng sugat mula kay Minchi. Paulit-ulit nang itinulak palayo si Perry. Ngunit gaano man siya nasaktan, hindi nagbago ang kanyang damdamin. Minahal niya si Minchi. Hindi ito simpleng hilig, hindi karaniwang paghanga. Ito'y pag-ibig na nabuhay sa kabila ng sakit. Kahit alam niyang maaring hindi siya masuklian, pinili niyang magmahal. Sa kanyang kalasingan, nagsalita ang puso ni Perry ng mga katotohanang hindi niya masabi kapag siya'y matino. Ang sakit na matagal na niyang itinago. Mahal na mahal ko siya. At narinig iyon ni Minchi. Sa sandaling iyon, huminto ang mundo ni Minchi. Ang pinakamahirap ay marinig na mahal ka ng taong paulit-ulit mong nasaktan. Hindi tuwa, kundi biglang pagkilala kung gaano ka naging malupit. Napuno ng pagkakasala ang kanyang puso. Unti-unting nabasag ang kanyang matigas na mukha. Sa katahimikan, malinaw ang kanyang pagsisisi. Ngunit nanatiling tanong, sapat ba ang pagsisisi upang muling buuin ang pusong nabasag? Habang nagbabanggaan ang pag-ibig at pagkakasala, isa pang lihim ang unti-unting papalapit sa pagsabog. Nagsimula ng ensayo si Rosabella sa ilalim ng pamumuno ni Dara, naghahanda para sa kanyang nalalapit na pamana.
Nakalaan ito upang ipagpatuloy ang musika, alaala, at pangarap. Ngunit isang kanta ang muling nagbukas ng lumang sugat, Ikaw Lang. Ito ang theme song ni Dara at Gio. Nang mabanggit ang pamagat nito, nagbago ang atmosfera. Biglang lumabas si Dara. Hindi niya kinaya. Dahil may mga alaala na kahit ilang taon ang lumipas, muling sumasakit na, para bang bago lamang kapag bumalik. Binanggit ng coach ang tungkol sa anak ni Gio at Minchi. Isang pangungusap lamang ang yumanig sa lihim. Hindi nakapagpigil si Charis. Direkta niyang tinanong si Minchi, si Gio ba ang ama ni Jenny? Biglang tumahimik ang silid at ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Kung hindi ito totoo, madali sanang maitatanggi. Kung walang itinatago, bakit biglang namutla ang mukha ni Minchi? Bakit bawat segundo ay lalong bumigat? Bago pa man makasagot si Minchi, bumukas ang pinto. Narinig ni Dara ang usapan. At mula roon, nagsimulang gumuho ang lahat. Sapagkat kung si Gio nga ang ama ni Jenny, hindi ito karaniwang lihim. Isang buhay ang naapektuhan. Isang batang lumaki nang hindi alam ang katotohanan. Mga pusong nilinlang ng katahimikan. At ang pinakamasakit, maaaring sina Megan at Jenny ay mga anak ng iisang ama. Isipin ang sakit ni Dara nang malaman niya ito. Ang babaeng matagal nang nagdala ng mga alaala, selos at sugat ay kailangang harapin ng isang katotohanang nagpapaalala ng bahagi ng nakaraan ni Gio na hindi niya kailanman naranasan. Patuloy pa rin ba niyang mamahalin ang alaala ni Gio o mapupuno siya ng puot dahil sa lihim na itinago? At si Minchi, magpapahayag ba siya o muling pipili ng katahimikan? Alam na bawat katahimikan ay lalo lamang nagdadala ng pagkawasak sapagkat madalas, ang lihim na akala mong nagpoprotekta sa lahat ang siyang unang pumapatay sa tiwala. Sa susunod na kabanata, malalaman natin hanggang saan kayang itago ni Minchi ang katotohanan at kung kakayanin ni Dara ang posibilidad na ang anak ni Gio ay matagal nang nasa harap niya. Ngunit nananatiling tanong, kung ikaw si Dara, mapapatawad mo ba ang ganitong lihim? At kung ikaw si Minchi, magpapahayag ka ba? Alam na guguho ang lahat? Sa Born to Shine, madalas ang pinakamaliwanag na bituin ang unang naglalaho sa dilim. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.